Tatlo ang nasawi sa panibagong mass shooting sa Minneapolis sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, nagsisimba ang mga estudyante ng isang Catholic school nang biglang pagbabarilin ng gunman ang bintana ng simbahan. Dead on the spot ang dalawang batang estudyante habang binaril ng gunman ang kanyang sarili. 17 iba pa ang sugatan. Iniimbestiga ng FBI ang pamamaril bilang kaso ng domestic terrorism at hate crime na ang target umano, mga Katoliko. Ipinag-utos na ni US President Donald Trump na ilagay sa half-mast ang mga bandila ng Amerika sa buong bansa. Pinalaga ng alkalde ng San Mateo sa Rizal ang pagtatapon ng basura ng Maynila sa landfill sa kanilang lugar. Pangamba ng munisipyo, mapuno ang kapasidad ng landfill at tumaas ang banta sa kalusugan ng mga residente. Ang sagot ng MMDA at ni Manila Mayor Isko Moreno sa pagtutok ni JP Soriano. Dahil magsasara na ang Navotas Sanitary Landfill, sa New San Mateo Landfill na sa Rizal, magtatapon ng basura ang lungsod ng Maynila. Pero pumalag ang alkalde ng San Mateo Rizal. Sinadya namin siya pero tumanggi munang humarap sa GMA Integrated News. Pero sa naunang pahayag ay sinabi ni Mayor Bartolome Rivera Jr. na nagulat sila sa pahayag ni Manila Mayor Isko na ililipat sa kanilang landfill ang pagkatambak ng basura ng Maynila. Wala anyayang konsultasyon o abiso man lang sa munisipyo. Dagdag niya, ang pagkakaintindi niya ay alternatibo lang itong tambakan sakaling mahinto ang operasyon ng landfill sa Rodriguez Rizal. At hindi ito nakadesenyo para tumanggap ng basura mula sa mga malalaking syudad. Pangamba ng munisipyo, kung matuloy ang plano, mapuno ang kapasidad ng landfill, bumigat ang trapiko at tumaas ang banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga taga San Mateo. Mula po sa munisipyo ng San Mateo Rizal ay aabutin pa ng mahigit 30 minuto ang biyahe papanik dito sa New San Mateo Sanitary Landfill at ngayong hapon nga po ilang truck ng basura mula sa lungsod ng Maynila ang nakita nating papasok na ngayon dito sa Sanitary Landfill ng San Mateo. Giit ng MMDA, nagkaroon naman ng koordinasyon bago ito ipinatupad. Dati na anyang nagtatapon ang ibang lungsod sa San Mateo at dagdag lang ito. Just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na dadalhin doon sa San Mateo landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity allowed under the law. Sabi naman ni Moreno, ginawa naman nila ang lahat para makahanap ng bagong pagtatapunan nang malamang isasara ang Navotas Sanitary Landfill. Due to lack of material time, kasi 2 buwan pa lang ako mayor, so we created in 2 weeks time our own small transfer station and we required our private partners to buy new hauling, no? The word is hauling truck, so that those dump truck namin na ginagamit or compactor na ginagamit sa Maynila for daily collection of garbage hindi na magamit para dalhin sa sa San Mateo. Gayunpaman, sabi ng MMDA ay nakatakda na sila makipag-usap kay San Mateo Mayor Rivera. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Iniharap sa Kamara ng ilang civil society organization ang review o pagsusuri nila sa panukalang 2026 national budget. Kabilang sa pinangangambahan nila ang lumolobong utang ng Pilipinas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang pagkakataon, iprinisinta ng ilang civil society organization sa House Committee on Appropriations ang kanilang People's Budget Review sa panukalang 2026 budget. Sabi nila, kulang ang alokasyon sa mga pangunahing serbisyo at pangangailangan gaya ng edukasyon at agrikultura. Halimbawa, 25.4 billion pesos lang daw ang inilaan para sa pagpapatayo ng mga classroom. Di sapat para mapunuan ang kakulangan sa classroom na ayon sa Center for People Empowerment in Governance o CENTEG ay nasa 200,000 na. Ang dating 12 billion pesos naman daw para sa textbooks at instructional materials, naging 11 billion na lang. In 2026, for every 100 pesos, only 38 pesos is left for actual programs and projects after mandatory expenses. This means fewer resources for health, education, labor, mobility,
and social protection. We urge Congress to cut pork, waste, and abuse so that more funds can go to Lifeline services. Madali pa ring mauwi ang pondo sa pork barrel, confidential funds, at mga proyektong nagsisilbi lang sa interes ng iilan. Nababahala rin ang mga civil society organization sa lumalobong utang ng bansa. We express concern that the national debt is projected to reach 19 trillion pesos, with debt servicing alone consuming approximately 14.4% of the total appropriations. A trend demanding immediate policy action. Wala naman pong masamang mangutang kung ang ating inuutang ay mapupunta sa mga produktibong paraan. At nakikita natin na may kakayahan naman tayo na magbayad. Pero sa nakikita po natin, ang National Expenditure Program is just like borrowing from one credit card to pay for another credit card. That is bad news to financial management. Panawagan ng mga CSO, mas aktibong partisipasyon nila sa budget process para mas masigurong mapupunta sa tama ang pondo. Ayon sa House Committee on Appropriations, linggo-linggong gagawin ang People's Budget Review at makakapagtanong na rin ang mga civil society organizations sa budget briefing sa pamamagitan ng mga vice chairperson ng komite. They could send their questions 24 hours ahead, so we can ask the vice chairperson of the Committee on Appropriations sponsoring that particular agency or presiding over that particular committee hearing to be the ones asking the questions. In the future, kung it is a very valid suggestion that the committee can consider yung mga institutional changes or amendments para mas lalong maging maganda at effective yung ating budget. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa General Santos City sa Mindanao, halos 2,000 gagamba ang nasabat na mga otoridad. Ang mga kawawang nila lang kasi hindi na lang daw ginagawang libangan, pinagpupustahan pa rin. Itong laman ng kahong nakumpiska sa General Santos Airport. Sa unang tingin, akalaing tinitinging nakarepat na paminta lang ang mga ito. Pero kung titignang maigi, ang laman pala nito, mga buhay na gagamba. Ang halos 2,000 nasabat na gagamba, ipapadala raw sana sa Iloilo. Ayon sa DNR o Department of Environment and Natural Resources, ang mga gagamba na nasa kanilang kustodya na ngayon, posible raw na gagamitin sana sa spider derby o sabong ng mga gagamba. Last August 22, Senro DNR 12 and this station conducted random inspection and then intercepted 1,902 spiders. Possible na is for derby, parang ganun po. Pero ang spider derby, pati ng pagbebenta ng mga gagamba, illegal ayon sa DNR. Paglabag ito sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. May pagmumulta po ng 100 to 1 million pesos and or imprisonment of 3 years to 7 years. Kaya inaalam na ngayon kung sino nagpadala sa mga bagahe, pati na ang mga consignee nito. Ang mga gagamba, huwag nating saktan at paglaruan. Maliit man kasi mga ito, meron naman silang napakalaking papel sa ating kalikasan. Para sa iba, lalo sa mga may arachnophobia o matinding takot sa mga gagamba, ang mga gagamba ay nakakakilabot at dapat patayin o iwasan. Pero kumakain sila ng mas maliliit na insekto gaya ng langaw, lamok at ipis. Kaya nakakatulong sila sa pagbawas ng peste sa mga taniman at mga kabahayan. Sila din ay nagsisilbing pagkain ng ibang mga hayop gaya ng ibon, palaka at butiki. Kaya nakakatulong sila sa pagbalanse ng tinatawag na food chain sa ating kalikasan at ecosystem. Sa halip na katakutan at katayin, sila'y dapat nating protektahan at pangalagaan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
2 taon pa lamang tapos pero gumuhuna ang 80 milyong pisong diking itinayo sa isang ilog sa Nasugbu, Batangas. Kaya nangangamba ang mga residente sa posibleng pag-apaw ng ilog. Nakatutok si Ian Cruz. Gumuhong dike ang makikita sa gilid ng Palico River, sakop ng Nasugbu, Batangas. Ang riverbank protection na ito, proyekto ng DPWH na kung titingnan sa sumbong sa Pangulo website, nagkakahalaga ng mahigit 77.2 million pesos at natapos noong November 18, 2022. Dati raw dito sa kinatatayuan ko hanggang dito pa yung taas ng dike, pero nung manalasa nga yung bagyong Christine, bumagsak yung dike at makikita nga po natin dito matindi ang naging pinsala nitong konkretong bahay nang bumitaw yung dike dito. Ito ang mga imahe na ibinigay sa GMA Integrated News ng isang residente na nakapagdokumento sa naging pinsala matapos dumaan ang bagyong Christine noong October 2024. Halos 2 taon lamang ito matapos ang proyekto. Ngayon, nag-aalala ang mga residente sakaling muling rumagasa ang tubig sa Palico River na nasa pagitan ng mga bayan ng Nasugbu, Lian at Tuwi. Nangangamba kami dyan dahil gawa nga ng pag lumaki ulit, makakalkal na naman yung lupa, aaboto nila, baka umabot hanggang doon sa may amin. Ang engineering district na nagpatupad ng proyekto ay ang pinamumunuan ng na-entrap na DPWH District Engineer na si Abelardo Calalo. Si Calalo ay naaresto matapos umanong magtangkang suhulan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang DPWH 1st Engineering District ng Batangas pero hindi naman daw sila maaring magsalita. Sabi naman ng ilang opisyal ng Nasugbu LGU na nakausap namin, ipapa-assess daw sa Municipal Engineering at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nangyari sa flood control project sa Palico River. Pinuntahan namin si Calalo sa kanyang detention cell sa Taal Municipal Police Station pero ayon sa isang source sa pulisya, nakalaya na ito matapos umanong magpiyansa sa reklamong corruption of public officials at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Congressman Leviste. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Inihahanda na ng Quezon City Police sa mga kaso kaugnay ng pagbagsak ng tipak ng semento sa ilang estudyante sa Quezon City. Madamdaming inalala ng kanyang mga kaanak ang isa sa mga biktima na pumanaw matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa ospital para mabuhay. Nakatutok si Darlene Kai. Isang maliit na lamesa ang nasa tabi ng ataul ng 12 anyos na si Carl Jaden Baldonado o CJ para sa kanyang pamilya. Dito may nakalagay na mga Rubik's Cube, maliit na Biblia at papel na may mga Bible verse, mga bagay na paborito raw ni CJ. Tuluyan ng pumanaw noong Martes si CJ. Isa sa 3 estudyanteng nabagsakan ng konkretong bahagi ng isang condominium sa panulukan ng Tomas Morato at Roses Avenue sa Quezon City noong August 12. Naoperahan pa si CJ pero nagtapos din ang 2 linggo niyang pakikipaglaban para sa kanyang buhay. Masakit sa amin, mabigat sa amin. Sobrang critical niya nung dinala sa ospital. Tapos, nagpasalamat nga kami kasi binigyan pa kami ipanalangin namin na second chance. Binigay naman ng Panginoon dahil in-extend niya yun. Buhay niya, in-stretch niya para makapagpaalam kami ng maayos. Pauwi raw si CJ nang mangyari ang insidente. Kasama niya ang 2 kaibigan, ang magkakambal na sina Michael at Miguel. Si Michael nasa ospital pa rin. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng binuong Special Investigation Team ng QCPD o Quezon City Police District. Chinek na ng isang independent structural expert ang building. Doon sa initial na inspection nila, nakita nga po na may mga cracks na malapit doon sa antena na naka-install doon sa part ng condominium na yun. So yun po yung tinitingnan din ng mga investigador natin. Base sa preliminary findings ng investigasyon, ang vibrations mula sa drilling at pagkakabit ng antena noong 2022 ay posibleng nagdulot ng pagluwag at pagkakatanggal ng palitada sa bahaging iyon ng gusali. Definitely criminal and civil cases po maipapile since kung makakatunayan na may negligence doon po sa nangyari. Basta ang mga parties po nakikipag-cooperate po yung management ng condominium.
Sinubukan uli ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng pamunuan ng Atherton Place Condominium pero walang humarap sa amin. Sa ngayon, kinurdonan muna at nilagyan ng signages ang palibot ng condominium. Sa linggo, nakatakdang i-cremate ang mga labi ni CJ. Sobrang hirap po kasi bilang tatay, malaki din ang pagkukulang ko. Palagi akong wala. Kaya babawi ako. Hindi ko sila pababayaan mag-iina. Yung pangako niya sa mama niya, gagawin ko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Simula na ngayong araw ang kampanya para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Dahil dito, mas naghigpit na sa seguridad sa rehiyon. Sa Maguindanao del Sur, naglatag ng mga checkpoint para tiyakin ang pagpapatupad ng election gun ban. Tiniyak naman ng Philippine Army ang dagdag pwersa ng mga sundalo sa rehiyon para tiyakin ang seguridad ng mga residente. Paalala ng COMELEC sa mga kumakandidato, sumunod sa mga patakaran sa loob ng 45 araw na kampanya. Sa October 13, nakatakda ang BARM elections. Mabilis na tumaas ang baha sa Pililla, Rizal dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Kabilang sa mga naapektuhan, ang mga mag-aaral ng ating Kapuso classrooms sa Matagbak Elementary School. Agad naghatid ng tulong doon ang GMA Kapuso Foundation. Unang nagpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng mga silid-aralan sa Matagbak Elementary School sa Pililla, Rizal noong taong 2010 matapos ang paghagupit ng bagyong Ondoy. Matapos ang 14 na taon, nanalasa naman ang bagyong Enteng na sinira ang mga classroom. Agad nating yang pinagawa para mas komportable at maging maayos ang pag-aaral ng mga estudyante. Nitong Hulyo, pinasinayaan natin ang bagong rehabilitated classrooms na agad sinubok ng masamang panahon. Tila nanumbalik ang takot ng mga guro at mag-aaral dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon. Umapaw kasi ang creek na katabi ng paaralan kaya binaha ang buong eskwelahan. 8 minutes lang po yung interval. Pumasok na po sa bahay namin around 5:22, halos matangay na po yung van namin. Natatakot na din po kasi yung pinsala po sa mga gamit, lalo na po sa school ma'am, yung mga pagpupundar po, palibagong pundar na naman po. Dagdag kalbaryo rin sa mga guro ang mga gamit sa eskwela na hindi na mapapakinabangan. Kaninang hapon, sinuong ng GMA Kapuso Foundation ang malakas na ulan para makapaghatid ng food packs at cleaning materials para sa halos 300 mag-aaral at teaching at non-teaching personnel sa Matagbak Elementary School. Sa ngayon, nag-uusap na rin ang Department of Education at Local Government Unit ng Pililla para makahanap ng pangmatagalang solusyon para sa ikabubuti ng mga mag-aaral. Ang plano po namin dito ay i-relocate po ito. Maglalaan po ang ating pahamalang bayan ng sapat na sukat para dito po sa ating ililipat na paaralan. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Simona Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, pinarangalan sa 21st Philippine Quill Awards ang GMA Integrated News. Ginawaran ng prestiyosong Award of Merit ang GMA Integrated News Digital Digest sa ilalim ng Publications category ng Communication Skills Division. Ayon kay Senior Manager and Deputy Head of Digital Innovation and Strategy Lab, Bernice Marie Sibukaw, malaking inspirasyon na pinarangalan ng Digital Digest. Wala pang isang taon pagkatapos itong ma-launch. Layo ng Digital Digest na mabigyan ng mas malawak na access ang lahat sa content ng GMA Integrated News. Ang Philippine Quill Awards ang itinuturing na pinaka-prestiyosong awards program sa larangan ng business communication. Packed and full of energy ang concert ng Black Eyed Peas kagabi. Ang Pinay member nito na naging Kapuso artist na rin, nag-look back kung paano siya na-discover at naging miyembro ng award-winning group. Makichika kay Athena Imperial.
Fit for their comeback concert ang first song ng Black Eyed Peas na Let's Get It Started para sa concert party kagabi sa Pasay. Ang hit single nagpasigla sa excitement at energy ng crowd. Sustain na sustain sa buong concert dahil na rin sa lineup ng performances ng award-winning hip-hop group. Nakadagdag saya pa ang surprise collab performance ni Sandara Park at Apple Diap. During the concert, BEP's J. Ray Soul proudly announced her Filipino roots. Inuwento rin niya kung paano siya naging miyembro ng grupo. Yes, I started from the Boys Philippines, and the moment that changed my life is when this man right here discovered me. So from a small town girl in Laguna to now touring all over the world with the Black Eyed Peas. Make some noise for Apple Diap, everybody. Bago ang concert, sinabi niyang special ang one-night concert dahil magpe-perform siya muli sa harap ng kanyang mga kababayan. Imagine 20 years old ka galing sa Pilipinas and then you step into like a group, a legendary group like that, right? So it's a lot of pressure. That Filipino spirit was in me. Like, you know, us Filipinos, we're fighters, we're resilient, and no matter what, we're gonna show up and show out. Kwento ni J. Ray na pressure siyang tapatan ang former member ng grupo na si Fergie. Pero there's always challenges. Of course, there's a lot of comparisons, but the thing is, like, I'm here to I'm not here to be the next Fergie. I'm here to be J. Ray Soul. Bago maging miyembro ng Black Eyed Peas, nakilala rin siya bilang Jessica Reynoso, grand finalist ng second season ng Popstar Kids. Naging kapuso artist rin siya. Actually, like, growing up with my singer friends, like, I've built like a family and community nung bata ako sa Popstar Kids. I remember I was performing with Julianne San Jose and Rita. Bago rin ang concert kagabi, binisita ng Black Eyed Peas ang hometown ni Apple Diap sa Pampanga. Ibinida ni Apple ang kalyeng ipinangalan sa kanya. And dedicated a street to Apple. And it's the street. At tinakam ang kanilang followers sa mga pagkaing Pinoy na inihanda ng kanyang ina. Yung kanin, chicken adobo, and sinigang. So this is a traditional Filipino comfort meal. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po ang inyong Ashti Perena, Glyza De Castro. Miss Mel, Sir Emil. Salamat sa iyo, Glyza. Thanks, Glyza. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.